Mariing itinanggi ni Department of Justice Undersecretary Francisco Baraan na tumanggap siya ng suhol kaugnay ng Maguindanao Massacre case. Pero naninindigan ang abogado ni Governor Toto Mangudadato na may hawak silang ebidensya laban kay Yusek Baraan. May report si Lia Manyalak del Castillo. Pinaiimbestigahan na ni Justice Secretary Laila De Lima sa NBI ang umano'y pagtanggap ng suhol ng mga piskal na nag-uusig sa Maguindanao Massacre case. Lahat ng mga personalities na napapangalanan, isasama yan sa pagsampina. Siyempre, isasampina si Attorney Nena, si Mr. Salyao, Yusek, and then prosecutors, lawyers like Attorney Fortun, Attorney Manaloto. Ang abogado ni Maguindanao Governor Toto Mangudadato na si Attorney Nena Santos ang naunang nag-akusa ng umano'y suhulan. Ayon kay Santos, tumanggap umano ng suhol ang mga public prosecutor mula sa mga akusadong ampatuan. Kaya raw gusto na nilang tapusin ang pagpepresenta ng ebidensya para sa 28 akusado sa Maguindanao Massacre case, kabilang na si Datu Unsay Mayor Andal Ampatuan Jr. Sabi ni Santos, maging siya raw ay sinubukang suhulan ng mga ampatuan ng 300 million pesos para bitiwan ang kaso. Ang sabi ko lang may nakatanggap. So wag naman sigurong lahat DOJ prosecutors. I was able to get about 6 witnesses for the bribery cases. I will file the case in due time. Giit ng kampo ni Santos, may mga hawak silang ebidensya kabilang ang isang notebook kung saan daw nakalista ang mga perang natanggap ni DOJ Undersecretary Francisco Baraan na siyang namamahala sa DOJ panel na may hawak sa kaso. Pero pumalag si Baraan. Ano yun? Listahan? Notebook? Sabi ko nga, ulitin ko, that's rubbish. That's garbage. That's Carabao manure. I'm sorry to say. Wala yun. Maging si Attorney Harry Roque na abogado ng ilang private complainants sa kaso, nakalista di umanong nakatanggap din ng suhol pero mariin niya itong itinanggi. Binigyan ko po ng otoridad ng ombudsman. Buksan po ang aking mga bank accounts nang makita kung merong unusual movements. Ang DOJ naman pumalag sa tila selective daw na pag-uulat sa mga pangalang nabanggit di umano sa sinasabing notebook. Kung maglalabas ng mga pangalan, dapat lahat na para malaman natin yung believability of that allegation, the believability of that list. Pero sa isang text message, sinabi ni Santos na wala siyang balak makipagtulungan sa NBI. Hindi raw sila makakakuha ng patas na investigasyon lalo't makailang ulit na ring ipinagtanggol ni De Lima ang mga public prosecutors. Gusto ng mga private complainant na isang independent investigation ang gawin sa issue. Lia Manyalak del Castillo, GMA News.